Yes po. Pakibigay kay Melaine. Melaine, ikaw naman ang tumingin sa mata ni Jello. Matapos niyang sabihin ang Melaine, tinatanggap mo ba ang lalaking ito bilang kaloob na mula sa Diyos upang iyong maging asawa? Opo, Pastor. Ikaw ba ay nangangako na siya ay iyong mamahalin, iibigin, aalagaan, Opo, susundin, pakikisamahan, at itatalaga ang iyong buhay sa Kanya habang buhay? Opo, Pastor. Okay, kung gayon, wala nang dahilan upang hindi natin hilingin ang basbas ng Panginoon sa kasalan ito. Tayo pong lahat ay manalangin. Dakila naming Diyos na mabuti, ang Diyos na walang ninais kundi ang aming ikabubuti. Nothing less than the best. Kami po ay dumudulog sa inyo sa oras na ito sapagkat kinikilala namin ang araw na ito ay dakilang kapahayagan mo ng pagkakaloob ng pinakamabuti. Lalo na para sa dalawang ito na pinag-iisang dibdib. Amin pong kinikilala ang iyong presensya, ang iyong pangunguna sa amin sa kalagitnaan ng pagtitipong ito. At aming kinikilala din na ikaw ang Diyos na siyang niloob mo na ang dalawang ito ay naririto ngayon at mangangako sa isa't isa, tatanggapin ang isa't isa at kanilang ipamumuhay ang regalo ng pag-aasawa, ang pagsisimula ng isang pamilya kung saan ikaw ang pangunahin, ikaw ang head of this family. Hinihiling namin, Panginoon, na samahan mo po kami sa ceremony hanggang sa celebration o sa reception. At aming patuloy na ina-acknowledge ang iyong presence not only during this wedding and the celebration of the wedding, but most of all, after this day, sa sandaling sila ay magsasama na bilang mag-asawa. Every step, every day, samahan mo po sila. Maraming salamat po sa mga taong naririto ngayon na siyang nagpaunlak upang maging saksi sa kasalang ito. Alam ko na mayroong panalangin sa puso ang bawat isa para sa dalawang ito at anumang panalangin mayroon sila, iyo pong ipagkaloob ito, Panginoon, in favor of Jello and Melaine. Ipinagkakatiwala po namin sa inyo ang mga daraang sandali at hiling namin ang iyong pagpatnubay, ang iyong pagsama sa hapong ito hanggang sa gabi. Ikaw ay aming pinupuri at pinasasalamatan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Bago tayo, ang katuparan nito ay habang may hininga, habang nabubuhay, masaya ang kasalan. At matapos ang kasalan, ilang mga sandali, ilang mga araw, masaya. Subalit alam nating lahat at hindi ito lihim. At palagay ko alam na rin na Jello at Melaine na kapag nagsama na ang isang lalaki at babae sa isang bubong ay later on makikita nila na ang marriage ay hindi pala puro saya. Meron din palang hindi masaya, no, kapag mag-asawa na. Sa bawat pagkakataon ay ang goal ninyo na pagiging masaya ay inyong hahanapin. Now, meron akong isang malaking tanong kung bakit nangyayari. Bakit may mga naghihiwalay? Baka yung iba sa inyo hindi pa makamove on sa national news. Bakit may naghihiwalay? Naniniwala ako na lahat ng tumayo sa harap ng altar, nagsabing opo, at nangako, nagsabi ng kanilang vows, at ipinroklama bilang mag-asawa. Naniniwala ako na totoo sa kanilang puso ang pagsasabing iniibig nila ang isa't isa. Gaya ni na Jello at Melaine, hindi natin mapasusubalian. At alam din nila na ang kasalang ito ay hindi lang sa pagitan nilang dalawa, kundi sangkot dito ang batas ng gobyerno ng Pilipinas. Kaya merong marriage certificate
na nilalagdaan ang mag-asawa at sasaksihan ito ng mga principal sponsors na siyang magsisilbing principal witnesses. Higit pa roon, alam din nila na ang bawat kasalan ay pag-iisang dibdib na hindi ang pastor o hindi ang officiant ang nag-iisang dibdib sa kanila, kundi mismo ang Diyos. Kami, instrumento lamang upang ideklara o iproklama na kayo'y mag-asawa. Naniniwala sila at alam nila na saksi ang Diyos. Subalit pag alis na ng kasalan at nag-umpisa ng mabuhay, bilang ka ng ilang taon, 6 months, maniwala kayo at hindi, merong 6 months, naghihiwalay na. Merong 3 years. Meron nga 2 weeks. At tingnan ninyo sa internet, baka meron yung right after ng kasalan, naghiwalay na. Nakakapagtaka at nakakalungkot isipin na may mga ganoong pangyayari. Walang mag-asawa na ito ang nasa isipan nila noong sila ay ikinasal. Sapagkat kung hindi nila sigurado ang kanilang sarili na pakikisamahan nila ang kanilang pakakasalan, bakit sila mag-aaksaya? Lalo na ngayon, mahal magpakasal. Mas mahal magpakasal kaysa maghiwalay. Hindi, mas mahal pala yung maghiwalay. Mas mahal, sadya yatang minamahalan ang paghihiwalay para magdalawang isip. Subalit magkagayon pa man, legal o hindi legal, alam nating lahat na may maliit na porsyento ng mga mag-asawa ang hindi nagtatagumpay. At yun ay isang malungkot na balita. Ang tanong, bakit ito nangyayari? Bakit ito nagagawa? At kaya ko ito sinasabi sa inyo sapagkat nais nating bigyan ng diin na ang pagsasamang inyong pinili, pwede namang girlfriend, boyfriend na lang kayo forever, hanggang 11 years. Tapos doon kayo mag-decide kung talagang magkakasalan kayo o hindi. Kasi parang iyon ang standard number of years. Ang totoo po niyan, lahat ng relasyon, lahat ng ugnayan dito sa lupa nakadisenyo sa paghihiwalay. Merong acceptable separation. Halimbawa, ang bata sa loob ng sinapupunan ng kanyang ina ay mananatili sa loob ng 9 na buwan. After 9 months, hihiwalay na siya sa tiyan ng kanyang nanay. Pero titira pa siya sa loob ng kanyang bahay. Pero pagdating ng takdang edad na siya ay magpapasya ng magkaroon ng sarili niyang pamilya, iiwan niya ang kanyang tahanan, hihiwalay sa kanyang pamilya. Di ba sabi sa Bible? Iiwan ang kanyang pamilya at siya'y pipisan sa kanyang piniling maging asawa. So, nakadesenyo po talaga sa paghihiwalay. Ang mga magkakapatid na lumaki sa iisang tahanan, pagdating ng panahon, nagkakanikan-kanya rin ng mga bahay sapagkat humihiwalay na rin sa kanilang pamilya. Ang mga magkakaibigan, mga besties ninyo noong elementary, o high school, sa work, dumadating ang panahon na nagkakahiwalay din kayo due to geographical reasons at iba pang mga dahilan. Yung kumpanya na pinagtatrabahuhan mo, na mahal mo at parang doon ka nagpakasal ka na doon, darating ang panahon, iiwanan mo rin yan kasi may tinatawag tayong retirement. Or, kung merong better offer, pwede kang lumipat. Pangarap mong negosyo, masayang-masaya ka kasi itong negosyo mo, darating ang panahon, pwedeng iiwan. Lahat po ng mga bagay dito sa mundo na ugpa, kung saan iniuugnay natin ang ating sarili, nakadesenyo po sa acceptable separation. Kaya wag nating masyadong i-attach ang ating sarili sa mga bagay na ito kung ayaw natin na masaktan. Subalit may isang earthly relationship lamang na hindi dinisenyo ng Diyos sa paghihiwalay. Walang iba kundi ang pag-aasawa. Ito lamang ang unacceptable sa harapan ng Diyos na ang lalaki at babae ay maghihiwalay. Sapagkat ang disenyo ng pagsasama,
yung dalawa ay magiging isa. In fact, hindi magkaano-ano galing sa magkalayong rehiyon ng Pilipinas ang dalawang ito. Pero eto sila ngayon, at yung kanilang magiging relasyon, higit pa sa relasyon ng magulang at anak, higit pa sa relasyon ng magkakapatid, higit pa sa anumang human relationships na meron tayo. Iba po walang katumbas, very unique, one of a kind ang relationship ng mag-asawa. And the intimacy in this relationship is also one of a kind. Sapagkat ito lang yung relasyon na meron silang karapatan, privilege, no, to really know each other. Sa Bible po, yung salitang know ay malalim na kahulugan. Pag sinabing know, the most intimate description of a relationship. Kasi sabi ng Bible, yung lalaki hubad, yung babae hubad, pero hindi sila nahihiya sa isa't isa. Hindi ba ganun kapag mag-asawa? It's only that kind of relationship na dinisenyo para hindi maghiwalay. Gayon pa man, nangyayari pa rin ito. At yun ang pinakaayaw na balita na marinig ng lahat ng nandirito ngayon, Jello at Melaine. Alam ko rin, ayaw nyo yun. Nag-uumpisa pa nga lang kayo. Ngunit magandang paalala ito upang hindi tayo maging complacent, knowing, in thinking that the reason you are here today is because you realized that the first day you have started this relationship, the challenges that you faced, the trials that you overcome, the differences that you have, and all the reasons that might qualify para sabihin hindi kayo sa isa't isa, lahat ng yun na overrule na sapagkat eto na kayo ngayon. It does not end there. It does not end there. Maghiwalayin, minuman. Pag sinabing minuman, sakop po nito lahat ng kahit batas. Sapagkat ang Diyos ang nagsabi na huwag at hiwalayin. Ang pinagsama ng Diyos. Gusto mo ng pag-asawahin, ayaw pa. Sasabihin sa iyo, ang hirap po ng buhay. Kaya makatutulong yon kasi meron akong isang young people sa church, higpit-higpit ng tatay niya. Ang work ng tatay niya, basta nakagraduate kayo, pwede na mag-asawa. Ang ginawa niya, pagka-graduate, nag-asawa na agad. Buti na lang, mag-asawa pa rin sila ngayon. Kaya ngayon, ang mga kinakasal, dati kapag ikay 28, 27, feeling mo, naiwan ka na ng trend. Ngayon, yung 27, ang bata-bata pa niya, pwede pa maghintay ng another 11 years. Marriage is a tough relationship to enter into. It's a tough relationship. Now, ano ang kailangan? Una, yung basbas ng Diyos. Now, kung may takot kayo sa Diyos, ito na ang pangunahing dahilan sapagkat once na pinrate nyo ang bagay na ito, kayo ay nagkakasala na sa Diyos. Kung maghihiwalay isang lalaki, isang babae na hindi kinakasal, di sila nagkakasala. Nakapag-isip lang sila. Hi, Melaine, Jello. Kami ay honored talaga na napabilang sa inyong mga sponsors at nakawitness ng inyong wedding sa araw na ito. Ang ayokong lagpasan yung mga sinabi ni Pastor kasi napakaganda ng inyong wedding celebration kanina ceremony. And ayoko din mag-spoil kung ano pa ang mararanasan o matutuklasan nyo sa inyong buhay mag-asawa. But then, I assure you, nakasama kayo lagi sa prayers namin. And nandito lang kami. Engineer? Okay. Copy-paste na lang, no? Pwede ba? Kay Pastor. Wala na siya ngayon eh. So, maying gabi sa tanan. And Angelo, sa wakas, no? Elaine.
napakabait nitong dalawa. Lalo na si Jello, napakabait na at saka humble na lalaki. Ano? So, sa tingin ko, hindi na kailangan ng advice. Pero, marahas ang mundo. Alam nyo, kahit gaano kabait ang tao, na-challenge sila ng mundo talaga. Di ba? So, ito na lang. No? Tip na lang para sa akin. I'm not sure kung applicable sa inyo to. Okay? Tandaan nyo, no? Lagi kaming may date ni Mrs. No? We go out 3 times a week. Yeah. Tuesday, si Mrs. lumalabas yan. Ako Thursday. Okay? Kanya-kanya kami na araw. Sabado kami magkasama na paglabas. Yung Tuesday, yun yung para sa kanya at sa mga kaibigan niya. Thursday, para sa akin, sa mga kaibigan ko. Saka Saturday, sa aming dalawa yun. So dapat wag niyo ikulong ang sarili niyo sa isa't isa. Bigyan niyo pa rin ang bawat isa ng relationship sa labas. Kasi nakakatulong ang lahat ng yan. Okay? Pangalawa, kung ikaw ay naiinis na sa asawa mo, hindi ko sinasabi kung sino yun, no? Hayaan mo muna yan. Pag natulog na yung isa, tingnan mo siya. Kasi nung unang mag-asawa kami, pag natutulog to, tinitingnan ko, mahal ko siya. So may mga after 22 years of marriage namin, may pagkakataon talaga na inis ka na. Pero bakit pag natutulog sa pagtininan ko, ayoko mawala siya sa buhay ko? So, ibig sabihin, yung inis na yon, dala lang yun ng mga sitwasyon ng buhay. Eh, huwag niyo isipin yun, kayong dalawa lang. Okay? Pero bakit ko sinasabi to? Bakit nasa will ko yon, no? Hindi nasa puso. Nasa will ko na sasamahan ko ang asawa ko habang buhay. Alam niyo bakit? Dahil matakutin ako sa Diyos. So, yun lang. I think it's the Lord. Siya talaga ang nasa sentro ng buhay namin. Kaya lahat ng pagsubok na mararanasan natin, siya lang. Hindi ko kayo tinatakot, ha? Hindi ko kasi alam kung i-apply ba natin lahat ng advice namin sa inyo. Magkakaiba tayo ng pinanggalingan. Posibleng hindi applicable sa inyo yon. Pero kung kasama niyo si Lord at siya ang laging nasa isip niyo, sigurado po ako, malalampasan niyo pa yung taon ng pagsasama ng inyong mga magulang at kami, mga kaibigan ninyo. Maraming salamat po sa lahat. Alright, maraming salamat po, Mrs. Cecilia. Good evening. Actually, thank you very much for everybody who attended the wedding of Mr. and Mrs. Ampok. I met them actually in our condominium. Engineer Jello is our engineer at our condo. Congratulations and best wishes for your new journey filled with faith, love, and best communication to each other. I know I give all my advices before you wed. Every now and then that you're coming to our condominium. And I like the advices of that layman. I think he gave everything. I even learned a lot from that. And I liked it. So from this time on, what I want is just to keep it up till the end of your life. I want to see that you are together. I hope that I will see your future kids if I'm still around. Actually, it's good. I'm leaving December 20. Okay, thank. Alright, maraming salamat po, Ninang Elisa. Ninang Elisa, okay lang po pagtabihan natin yung mag-asawa for Bilang mami ng lahat ng aking mga pamangkin, siya anak ng kapatid ko din. Siya panganay. Pinakamabait, pinakamaganda. Lahat na. Hindi yan magugustuhan ni Angelo Ampog kung hindi siya maganda. At lahat ng aking pamangkin ay malapit sa akin. Kaya ako'y tuwan-tuwa, lahat sila ay mami ang tawag sa akin dahil ako naman wala naman kaya sila mami lahat sila akin. Ang gustong-gusto ko lang sa Jello, sa susunod na taon ay meron na tayong aalagaan sa patio. Yun lang. At dalangin ko sa Diyos na maging
masaganang masagana ang inyong pagsasama na magmumula tayo sa maliit na tinuturo ko sa inyo, mula sa maliit na palaki ng palaki ng palaki. At huwag mo kaming gagayahin na alam mo na, ay magsasama ng habang buhay. Wish ko yon na ang inyong buhay ay magkasama kayo at ang kamatayan lang magpihiwalay sa inyo. Yun lang, sana ay maging masayang-masaya kayo sa inyong tatahaking buhay. Alright. Salamat. Maraming salamat po, Ninang Milagros. Mami Milagros,